Ganyan yung sitwasyon natin lagi tuwing may video. Pasensya, hindi naman malaking hinaharap ko. Maliit lang naman. Parang pandesal lang. Hi mga sis, kumusta kayo? Tulog na lahat ng mga tao, ako lang gising. Pakistan time, 12:30 ng midnight. Gumising ako, tumayo ako, minom ako ng gatas kasi parang my blood sugar is going down. I feel something. Pag tayong may sakit na nafe-feel natin pag tumaas yung sugar natin, alam natin, pag bumaba, alam din natin. Kunti lang kasi yung kinain ko kanina kaya malayo pa ang umaga, naghuhudyat na gutom na ang patchoy. This video we make today is about reaction doon sa sa latest video ko na sinong nakapanood na main kaming tatlo ni Bilal ni Mayra na talagang kumakain silang dalawa, nakaganyan sila nakabaho, nakaamoy bulad or tuyo. Alam nyo guys, ganun sila, nabahuan sila kasi since na maliit sila, hindi sila kumakain ng ganun. Although Bisaya ang nanay, mahilig sa bulad, mahilig sa tuyo. Kaso, kapag may asawa ka talaga na kapag may asawa ka na ibang lahi na talagang Muslim, ganyan, parang halos lahat ng Pinoy food pagbabawalan yung mga anak mo, maliban lang sa itlog, corn beef, yan lang. Ang parang kay Elias, itlog, corn beef, ano pa ba? Beef loaf, yun yung kinakain namin sa Pilipinas na halal. Kumbaga, beef loaf, yan lang alam ng mga anak ko na Filipino food. Beef loaf, corn beef, at saka itlog. Na until ngayon is, kahit na magsawsaw yung mga anak ko ng mantika, kari-kari, kaysa ulam ng tuyo, hindi nila alam ang tuyo. Alam nila, kasi inuulam ko, pero the way na magluluto ako, kasi gumaganon agad si Elias, tinuturuan niya yung mga anak ko na kung anong kainin, anong bawal. Pinagbabawal niyang kainin yung bulad kasi nga daw, mabaho, ganyan. Si Sammy, napakain ko ng bulad din doon sa Pilipinas nung maliit pa. Niligo kami sa ilog. No choice ang dala kong ulam, tuyo lang talaga sa kakanin kasi wala talagang ulam. So nagutom siya, mama nagutom ako. Gutom daw siya, marunong siya magbisaya noon. Kain siya ng bulad. No choice talaga siya, talagang kanin sa bulad. Itong dalawa, hindi talaga to nakatikim kasi pinagbawalan sila ng ama nila. Nung andito na ako sa Pakistan talagang since before, umorder ako sa online, talagang si Elias is napaka-strict sa pagkain. O kapag makaasawa ka ng Muslim talaga, napaka-strict sa mga pagkain. So, ano lang yung pagkain nila dito, yun lang talaga yung tinatangkilik nila Elias. So, may nabasa ako na comment, ang arty-arty ng mga anak mo, hindi naman kayo mayaman. Ganyan. Yun lang, ang masasabi ko dun is, yes, hindi kami mayaman. Lumaki yung mga anak ko kasi na kung walang ulam, andun sila kumakain sa auntie nila. Dito sa kusina ko, kung walang ulam, andun sila. Kasi ilan ng kapatid ni Elias, diba? 4 na babae, tapos 3 lalaki. Ang mga babae nandito lang naman. So, punta lang sila dun sa auntie nila sa baba. Punta sila dito sa taas. Makakain naman sila kahit sausaw, kahit tira-tira lang ng kari-kari dyan. Ganun-ganunin lang mo lang ng chapati dyan, Busog na sila. Itlog. Yan ang hindi mawawala.
parang tuyo na rin sa kanila yan kasi since from ano talaga, yung maliit pa sila talagang itlog until now. Tapos yun, may nabasa pa ako sa comment. Yung mga anak ko nga, nasa US kami, napakain ko sila ng tuyo. Yes, kasi same naman kayo, madam, Christian din ang asawa mo. So, yun, napakain mo ng tuyo yung mga anak mo. Sa akin naman kasi, nag-iisang Pinay lang ako dito, ay dalawa kami pero medyo malayo yung isa. At saka yung asawa ko is, magkaiba po tayo ng asawa. Pag Muslim talaga yung asawa mo, mayroon namang iba Muslim na kumakain ng tuyo. Depende sa kinalalakihan. Depende sa kinalalakihan. Sa kanila Elias dito sa Kashmir, wala naman talagang tuyo dito. Walang bulad dito. Walang dagat dito. Napakalayo ang dagat dito sa Karachi. Parang, kumbaga sa Pilipinas ba, kami na sa Mindanao, ang dagat nasa Karachi, kumbaga Luzon, by plane na, sasakayin na ng plane. Merong bus, pero for how many ano ata, 24 hours ka ata sasakay ng bus. Oo, bus yun ha. Tapos gusto kong pumunta doon sa mga Karachi, ang daming Pilipina doon sa Karachi. Gusto ko pumunta sa dagat, ang daming isda, tapos magdala ako dito sa bukid. Diyos ko, ang isda ko dito, isda sa tabang, yung damba, yung walang lasa na isda, lagyan mo pa ng mga limon-limon na sangkatutak na pampalasa dyan para magkalasa yung isda. Yun, nababasa ko sa comment, pasensya kayo ha, yung ganun the way nag-act yung dalawa kong anak na si Bilal at saka si Mayra. Hindi kami mayaman, yes. Kaso lang talaga, yung asawa ko is Muslim na Pakistan na wala naman talagang tuyo dito sa Pakistan. Before, nagpiprito ako ng tuyo. Naku, lumalabas lahat yung mga kapitbahay dito mayayaman. Ang bahay kasi nila Elias sa baba lang. Ang mga taas sumisigaw sa akin sa baba, "Hoy, Roxana, ikaw na naman yung nagano ng mabaho, nagulam, nagluto ng mabaho," ganyan-ganyan. Sinisigawan talaga nila ako. Ngayon, nasasanay na yun sila. Pag may naamoy silang ganon, alam na nila ako na yun. Tapos, dito sa kusina, halos masufukit na ako dito sa amoy ng tuyo kasi dito yung mga hinahanger kong damit. Tapos mag-comment, hindi ba naamoy ng mga niluluto mo dyan, ng mga damit mong hinahanger? Kumangamoy din. Pero pag isuot mo, mag-spray ka lang ng perfume, ganyan, mawala na rin yan, ganyan. So, yun talaga yung anak ko, ang mga pagkaing Pilipino, yung kinakain ko, yung gusto tumikim ng mga anak ko, tapos pagbawalan ng tatay, wag yan ganyan, madumi, wag yan ganyan, mabaho, ganyan. Hay, naku, pag makaasawa ka ng ganon, tapos hindi mahirap, tapos hindi mayaman, walang pambili ng pagkain pati, tapos lahat bawal, sakit yung ulo mo. Alam niyo, ako yung babae na matiisin sa lahat ng bagay, kahit magdildil lang ako ng asin siguro, kaya kong tiisin. Kahit natiis ko nga yung asawa kong ganyan lang yan, walang trabaho, kahit sabi ko sa kanya, sumama ka dun sa mga mga lalaki, kahit magpintor lang ng bahay, magpintura kayo ng bahay, mag-aano na trabaho yun, ganun ka lang, hindi ka naman mag-aano ng balde mabigat dyan, hindi ka naman mag-aano dyan. Tapos sabi niya, si Elisa kasi talagang ganyan siya, lumaki siyang spoiled brat sa mga kapatid. Pati nga itong lastly nga, pag-uwi namin dito, bibigyan pa yun siya ng nanay niya ng pambili ng sapatos, pambili ng damit niya. Ha? Paano naman yung mga anak natin? Paano naman ako? Alam niyo, nakikita niyo sa akin yung mga damit kong ito, basta lahat ng damit ko, bigay lahat yan ng mga anak ng sister-in-law ko na nasa England sila. Lahat ng pinaglumaan nila, ipadala nila dito. Tapos, bibigyan nila ako. Kasi marami akong ka-size, may mas malaki pa sa akin, may mas maliit, ganyan. Kaso yung damit nila, mas maganda kasi dito, pinapatahi ito eh. Dito meron tong dito, tawag dito, merong
ito o malaki pa, merong allowance 'pag nagtatahi sila. Kasi 'pag sila tumaba, adjust naman nila, 'pag sila pumayat, i-adjust naman nila, hanggang dito meron yang allowance, Kaya gano'n yung mga damit ko. Lalo na kay Myra, makikita niyo, ang gaganda ng mga dress ni Myra, ganyan. Galing yan sa yayamanin doon sa England na binabalik dito. Sinusuot nila doon tuwing may kasalan, may party. Tas may ka-size din si Myra dito na tita niya, anak ng kapatid ni Elias, dalawa. Yun, ang ganda ng mga damit. Yun ang sinusuot ni Myra na ano. Yun ang sinusuot ni Myra na tuwing may kasal, ganyan. Ang ganda ng mga damit, colorful. Di ba nakikita niyo ang ganda ng mga damit ni Myra? Ano? So, yun, sabi ko, ay, parang ang yaman-yaman naman ng anak ko tingnan. Tapos, yun pala yun eh, yung kinakain, prata at itlog lagi ang kinakain. Yun naman si Myra, may adobo yan. Ako, kahit isang linggo yan. Yun ang ulam niya, papayag yan. Adobo na maanghang na maanghang. Mag-request talaga yan siya. Gusto ko yung adobo mama na maanghang na maanghang. Yung gumaganon niya siya pagkain sa anghang. Tapos tumutulo na yung sipon niya. Sabi ko, ano ba yan, Mayra? Sabi ko, ganyan. Ako naman nagrereklamo kasi sa sobrang anghang. Ang almoranas, day. Diyos ko po. Oo. Ang sis nyo, may diabetes na nga, may almoranas pa, wala na, hakot award na. Hakot award na des, malapit na. O, diba? Puri ano naman, puri ano naman. Sa Bisaya pa, gumaganon kami, gumaganon kami. Tumutok-tok, puri ano naman. Tapos yun, basta pag yung mga damit ko, napakadami dito, nakahanger, pero hindi sa akin yan. Ang bago niyan, mga isa, dalawa, tatlo lang, pero hindi rin ako bumibili. Binibilhan ako ng in-laws ko minsan. Sa isang taon, may magbibigay sa akin isang bagong damit. Isang taon ha. Tuwing ano lang yun, tuwing may okasyon, Eid. Yan, binibilhan nila ako ng bagong damit. Isang piraso. Yung mayamang in-laws ko. Tuwing taon yan, may isang bagong damit, ganyan. Pag hindi damit, pira, pambili ng pagkain. Sabi ko, wag ng damit, pipirahin mo na lang, kaya bili ko ng ganito pagkain, ganito, ganyan, di ba? Ang damit naman, pwede mo naman ibalik-balik yan eh. Tulad sa amin, pag winter, ilabas yung damit na pang winter. Ilabas yung kumot na pang winter. Pag tag-init naman, itatago na naman yung pang winter. Ilabas na naman yung pang init. Ganun dito. Ang mga dito, mga aparador dito, mga stainless yung dito sa bukid. Malaking ganyan yung mga lagayan talaga na hindi papasukin ng mga daga at saka ipis. Ganun dito yung mga nila, yung mga taguan ng damit. Ang tawag dito, PT. Sa atin is yung mga aparador, yung mga ganyan-ganyan. Oo, dito sa bukid talagang sinaluma dito. Pag mayaman naman, tawag nito, nag-level up na ang kanila pag mayaman dito, mga bagong gawa na bahay. Pero meron talaga silang ganyan, PT, lagayan ng mga para hindi hinindaga yung mga kumot mo, yung mga bed sheets, yung mga damit na pang winter, yung mga jacket, mga ganyan. Meron talagang ganun. So yun guys, hoping na nasagot ko yung yung mga katanungan na hindi kayo mahirap, bakit ganyan ang anak mo? Kasi yung asawa ko iba sa mga asawa ninyo, 'di ba? Yun lang yun. Magkaiba ang maasawa natin. Hindi naman lahat ng Muslim na pag Pakistani talaga, may nagbibinta naman ng mga bulad dito, mga tuyo dito, pero sa Karachi, yun doon banda yung mga malayo sa amin. Dito kasi dito sa banda sa amin, sa Kashmir talagang mga tao dito, close-minded pa, ang open-minded dito, yung mga nag-a-abroad lang. Yun, mahigpit dito. Nako, tumawa ka nga lang malakas. Yung biyanan ko pa, buhay pa yun. Pag tumawa ako na malakas, papaluin ako ng tungkod nun. Pag sayawan ko yan siya. Nako, makulit ako dati, buhay pa yun.
biyenan ko. Hala, ginigiling-gilingan ko yan siya, tapos pinapatawa ko silang lahat, tumatawa sila, masaya sila sa akin. Yung biyenan ko talagang babangon yan siya, babatuhin niya ako, ganito, ganito, ganyan. Hindi maganda yung ginagawa mo, haram yan, ganito, ganyan. Basta aasarin ko yan siya, oo, yung biyenan ko. Yun, bawal dito magsaya, magsaya ka sa labas, magsaya ka sa sarili mong kwarto, doon ka kung si Myra pa, ganito kaligayahan ni Myra, mag-acting-acting siya sa salamin. Ganyan yan siya. Sa salamin yung yung takbuhan niya pag pag mag-acting siya. Acting to the highest level, talagang gumaganon yan siya, gumaganon. Yung ginagaya sa YouTube yung pinapanood niya. So yun, mag-English yan siya minsan mag-order yan siya. Sabi ko, kunya ako nagsiselfon, tapos nakikinig lang ako sa kanya, tapos kakanta yan siya, tapos biglang sumayaw, para bang uod na kiliti na, wala sa tuno yung kanta, wala sa tuno, tugtog yung sayaw niya, basta pag ano yan siya, mood attack yan siya, hala, karipas yan siya, ganyan, manat, may pinagmanahan talaga ang ina na wala sa tono yung boses, pag sumayaw, parang out balance pa, ganyan. So yun, parang si Bilal naman, kumakanta yan si Bilal, kumakanta yan si Bilal. Sami din kumakanta, kaso nga lang mga ordo-ordo. Ordo yung kanta nila dito. Sabi ko, Myra, mag-English ka minsan, magkanta, Myra, mag-practice ka na English kasi paano pag uuwi tayo ng Pinas, hindi wala kang alam na kanta. Sabi ko ganyan, pagpakantahin ka sa school, ano kantahin mo? Ano ka doon, ordo-ordo ka, walang makaintindi sa'yo, sabi ko sa kanya. Kaya minsan mag-English ka, ganyan-ganyan. So guys, this is it. 1 o'clock na siguro. Nakaano na ako. Uy, 16 minutes na ako. Yaw dito. See you naman sa next video natin. So, thank you for watching and subscribe our YouTube channel. God bless everybody. Thank you for watching. Bye!